Hindi pa man ipinapanganak ang salitang mall, hindi pa man ipinapanganak sina SM, Robinsons o Ayala Mall, ay mayroon ng mga sinaunang tindahan na nagsilbi bilang pangunahing shopping destination ng mga Pilipino. Ngunit ngayon, karamihan sa mga tindahang ito ay wala na at tanging sa larawan na lamang makikita. Kaya sa video na to pag-uusapan natin ang mga sinaunang department store at mall sa Pilipinas na hindi mo na inabutan. Simulan na natin. Umpisahan natin sa Aguinaldo Department Store. Ang Aguinaldo Department Store ay isa sa mga itinuturing na pinakamalaking shopping destination sa bansa noong 1930s. Matatagpuan ito sa Juan Luna Street sa Maynila na pinatatakbo ng Leopoldo R. Aguinaldo and Company Incorporated. Nagsimula itong mag-operate year 1922 at mabilis na nakilala dahil sa malawak na linya ng mga produkto tulad ng mga gamit sa bahay, iba't ibang klase ng kasuotan, footwear, laruan at marami pang iba. Pagsapit ng 1938, muli silang nagbukas ng mga karagdagang branches sa Ermita, Manila, Dagupan, pati na rin sa Baguio. Ngunit sa kabila ng mga ito ay hindi pa rin napigilan ang unti-unting paghina ng negosyo, lalo na nang dumating na ang mas modernong mga mall tulad ng Ali Mall at Harrison Plaza. At ito na nga ang naging dahilan ng tuluyang pagkalugi at pagsasara ng Aguinaldo Department Store. Sunod ay ang Hecox Department Store. Kung pag-uusapan ang mga high-end na bilihan noon sa Maynila ay hindi pwedeng hindi mabanggit ang H.E. Hecox dahil isa ito sa mga pinakamaganda at pinakamodernong department store sa Escolta. Kumpleto sa imported goods at mga pasilidad na talaga namang moderno ng mga panahong iyon. Noong 1900s ay binuksan ni na Hecox at Freer ang isang maliit na jewelry store sa McCulloch Building malapit sa Santa Cruz Bridge. Ang paninda nila ay mga luxury watches, silverware at iba pang imported na mga alahas. Subalit pagsapit ng 1910 ay naibenta ang kumpanya sa negosyanteng si Samuel Gatches. Ilang taon nang lumipas ay lumipat na ito sa mas prime na lokasyon ng Escolta na siya namang pinakasentro ng business district ng Maynila sa panahong iyon. Pagpasok ng 1930s, nagpatayo sila ng isang 8-story building sa kanto ng Escolta at David Street. Hindi lang ito isang jewelry store dahil may mga pwesto din sila para sa photography at mga office equipment. Sa panahong iyon, isa ito sa mga kilalang gusali sa lugar. Subalit noong 1937, isang malakas na lindol ang tumama sa Maynila at malubha ang naging pinsala nito sa building. Wala nang nagawa kundi tuluyang sirain ang gusali pero hindi nagpatalo ang kumpanya. 1939, bumalik sila sa Escolta at muling nagbukas ng isang bagong Art Deco style na building. Moderno ito dahil may air conditioning at automatic photoelectric doors na talaga namang pambihira nung mga panahong iyon. Dito rin unang nag-broadcast ang KZRH na kilala na natin ngayon bilang DZRH. Pagdating ng 1945 sa gitna ng Battle of Manila, nasunog at nawasak muli ang gusali. Subalit pagdating ng 1948 ay muling bumangon ang Hecox at sa ikatlong pagkakataon ay muling ipinagawa ang gusali. Nanumbalik din naman ang dating sigla ng department store lalo na nung 1950s. Subalit makalipas ang isang dekada 1960s ay unti-unting humina ang negosyo sa dahilang lumilipat na ang komersyo ng Maynila papunta sa mga bagong lugar tulad ng Makati at tuluyan na nga itong nagsara. Hanggang sa ngayon ay nakatayo pa rin ang lumang Hecox building na tahimik, abandonado at mag-isa. Ikatlo ay ang Berg's Department Store. Ang Berg's Department Store ay itinatag ni Ernest Berg na isang Aleman na negosyante. Nagpunta siya sa Pilipinas matapos ang unang digmaang pandaigdig at nagsimula muna sa Red Star Auto Stores. Nang lumaki ang negosyo, mas pinalawak pa ito papunta sa general merchandise. At dito na nga binuksan ng Berg's sa ground floor ng Perez sa Manillo Building na kilala na natin ngayon bilang First United Building sa Escolta. Nung mga panahong iyon ay modernong-moderno ang Berg's. Nagbebenta sila ng mga imported na laruan, ready-to-wear na pambabaeng damit na bagong konsepto pa noon, mga gamit sa kusina, pabango at pati na mga baril. Para talaga siyang one-stop shop ng mga taga-Maynila. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagpatuloy pa rin ang negosyo dahil bilang German citizen ay pinayagan si Ernest Berg ng mga Japanese na magpatuloy sa negosyo. Subalit noong 1945 nang magkaroon ng matinding labanan sa Maynila ay nasira ng husto ang gusali. Pagbalik sa normal ay nahirapan na si Berg na muling patakbuhin ang negosyo dahil na nga sa laki ng gastos at dami ng kailangang ayusin ay naisipan niya na lamang na ibenta ang Berg's noong 1951 at sa ilalim ng bagong may-ari ay muling sumigla ang Berg's. Dekada 50 hanggang 60 ang masasabing golden years ng tindahan. Bumalik ang mga tao sa Escolta at sagana pa rin ang tindahan sa mga imported at dekalidad na mga produkto. Ngunit pagsapit ng 70
1970s at early 80s ay nagsimula nang humina ang eskolta dahil lumipat ang mga tao sa mga bagong mall na nasa Makati at Cubao. Unti-unti nang bumagsak ang foot traffic at dahil dito ay nagdesisyon na nga na tuluyan ng itigil ang operasyon ng Bergs noong Enero 1982. Sa ngayon, ang lumang pwesto ng Bergs sa First United Building ay isa ng hub make lab. Isa itong lugar para sa mga artist at maliliit na negosyong lokal. Mayroon ding First United Building Community Museum na kung saan ay makikita ang mga kwento at alaala ng lumang eskolta. Kasama na dito ang Bergs na minsay naging sentro ng merkado sa Maynila. Pang-apat, La Estrella del Norte. Noong 1873, dumating sa Pilipinas ang magkakapatid na Levi na sina Adolf, Charles at Rafael. Tumakas sila mula sa digmaan sa kanilang bansa at sa Pilipinas na nila sinubukang magsimula ng panibagong buhay. Sa Iloilo City nila, binuksan ang una nilang tindahan at tinawag nila itong La Estrella del Norte. Sa simula ay mga relo, alahas at mga imported na luxury items ang ibinebenta nila. Pero dahil sa mabilis lumago ang negosyo, nakapagbukas sila ng mga branches hindi lang sa eskolta na siyang sentro noon ng mga negosyo sa Maynila, kundi pati na rin sa iba pang mga bansa. Pagdating sa Maynila, ang ipinakilala nilang branch ay yung nasa Escolta Street. Kung ngayon ay may BGC at Makati, dati ay Escolta ang main spot. Dito namamasyal ang mga negosyante, mayayaman at mga shoppers na naghahanap ng imported at luxury na mga gamit. Isa pa sa mga dahilan kung bakit sikat ang La Estrella ay dahil sila ang nagdala ng maraming kauna-unahan dito sa Pilipinas. Sila ang nagpasikat ng unang bisikleta noong 1889, unang phonograph o unang music player noong 1894, unang moving picture machine noong 1899, pati na ang unang mga sasakyan noong 1900. Sa kanila rin makakabili ng mga Swiss watches tulad ng Omega at Patek, imported na mga pabango at mamahaling mga damit. Subalit pagdating ng 1960s ay nagsimula ng lumipat ang mga negosyo mula Escolta papuntang Makati. Unti-unting humina ang La Estrella del Norte at dahil dito ay iba't ibang negosyo na ang sumakop sa lumang gusali ng La Estrella hanggang sa masunog na nga ito noong 2015. Kahit wala na ang tindahan ay mananatiling malaki ang naiambag nito sa kasaysayan ng retail at teknolohiya sa Pilipinas. Sunod ay ang La Puerta del Sol. Ang La Puerta del Sol ay nagsimula noong 1873. Binuksan ito ni Don Adolfo Roensch, isang German hat maker na nanirahan sa Maynila. Sa simula ay simple lang ang negosyo pero habang tumatagal ay lumaki ito ng lumaki at naging isa sa mga pinaka-in-demand na tindahan sa lungsod. Ang lokasyon nito ay talagang prime spot dahil nasa dulo ito ng Escolta Street na malapit sa Plaza Goiti na Lacson Plaza na sa ngayon. At dahil ito ay nasa pinaka-entrance ng Escolta, para itong landmark na sumasalubong sa mga tao papunta sa kilalang shopping street sa Maynila nung mga panahong iyon. Pagdating sa mga paninda ay hindi basta-basta ang La Puerta del Sol. Ito ang pinupuntahan ng mga mayayaman para sa mga imported na gamit mula Europa. Binebenta nila ang iba't ibang mga luxury items, mga European home decorations, porcelana, writing at mga musical instruments. Mahilig din silang magpakilala ng mga bagong produkto sa merkado at kasabay ng La Estrella del Norte ay nagdala rin sila ng ilan sa mga unang kamera, phonograph at bisikleta sa Pilipinas. Umabot sa kasikatan ang La Puerta del Sol noong panahon ng mga Amerikano at bago pa man dumating ang digmaan. Subalit pagkatapos ng World War II ay unti-unti nang humina ang Escolta, lalo pa nang lumipat na ang komersyo ng Maynila patungo sa mga bagong distrito tulad ng Makati noong 1960s. Kasabay ng mga pagbabagong ito ay ang tuluyan na ngang pagkawala ng La Puerta del Sol sa eksena. Pang-anim ay ang Crystal Arcade. Ang Crystal Arcade ang maituturing na pinakamodernong shopping destination sa Maynila noong mga panahong bago dumating ang digmaan. Binuksan ito sa Escolta sa Maynila noong 1932 at itinuturing ng ilan bilang kauna-unahang fully air-conditioned na establishmento at kauna-unahang shopping mall sa bansa. Sobrang tanyag nito lalo na sa mga mayayamang pumupunta dito para ma-experience ang lamig at ang pakiramdam sa loob nito. Dinisenyo ito ni Andres Luna de San Pedro na anak ni Juan Luna at ang inspirasyon niya ay yung mga covered shopping arcades na makikita sa bansang France. Kaya kung titingnan mo ang nooy itsura nito ay puro art deco lines, makikintab na mga salamin at kapag gabi na ay talaga namang kumikislap ang buong harapan nito. Sa loob naman ay may malawak na lobby, eleganteng pakurbang mga hagdan at malalaking skylight na nagpapasok ng liwanag na galing sa araw. Para talaga siyang mall na naka-fast forward para sa future. At dahil elegante ang itsura ay dito nagtitipon ang mga elite ng Maynila. Minsan pa nga ay hindi lang dahil sa may bibilhin sila, kundi dahil gusto lang nilang magpakita na nagpupunta sila dito dahil napaka-prestige na makita kang pumapasok sa Crystal Arcade nung mga panahong iyon. At dahil na nga sa Battle of Manila noong 1945 ay halos wasak ang buong Crystal Arcade. Nang humupa ang digmaan ay may mga negosyo pa rin namang bumalik sa ground floor. Yung upper floors naman ay ginawa na lamang bodega at hindi na rin naibalik ang dati nitong kinang. Pagdating ng 1966 ay tuluyan na nga itong sinira upang bigyang daan ang Philippine National Bank Head Office na siya rin namang nasunog noong 2015 at kalaunan
ay inalis na rin. At sa ngayon, ang dating lokasyon ng Crystal Arcade ay isa na lamang bakanteng lote bilang parking area, malayong malayo sa dating pinakamodernong shopping building na ipinagmamalaki ng Maynila. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po.